billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nasruddin Harun Tariwasay from Bais 4A. So I am in Group 10 reporter. So my topic is about As-Safa. So let's start. Bismillah. As-Safa 750 AD to 754 AD. So it is about the Abbasid Empire. So si As-Safa, ang kanyang full name ay si Abu al-Abbas Abdullah ibn Muhammad As-Safa. So ibig sabihin ng As-Safa means the blood shedder. So mamaya malalaman natin kung anong ibig sabihin ng blood shedder o kung bakit binansagan si As-Safa na blood shedder. So ito na, As-Safa. So this discussion is summary lang, no? Hindi na natin babasahin, diretso na tayo sa discussion. So, makalipas lamang ang ilang buwan ng bago bumagsak ang Umayyad Dynasty o bago matalo ang Umayyad Dynasty, ay ang mga Abbasid Empire o ang Abbasid Revolutionaries ay nagtipon sila sa Mosque ng Kaffa sa bansang Iraq para itayo ang kanilang Abbasid Empire o ang kanilang samahan na pinamumunuhan ni Abu al-Abbas. So, ito na yung tinatawag na Abbasid Dynasty. Sa kanilang pagtitipon, si Abu al-Abbas ay tumayo at nagsalita at kanyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang As-Safa, the blood shedder. So, ang ibig sabihin ng blood shedder ay kumbaga sa tuwing nakikipaglaban si As-Safa, kasama ang kanyang mga sundalo ay para bagang bumabahan ng dugo o para bang bumabahan ng dugo sa tuwing siya ay nakikipaglaban sa kanyang mga kaaway. Dahil doon ay tinawag siyang As-Safa o the blood shedder. Sa panahon na napalakas na ni As-Safa ang kanilang sandatahan o ang kanilang samahan na Abbasid Empire, ay siya ay naglunsad kasama ang kanyang mga kasanduluhan ng campaign para lipunin ang mga taong nakatalo sa Umayyad Dynasty. Dahil isa sa dahilan kung bakit natalo ang Umayyad Dynasty ay ang ilan sa kanilang mga pinuno noong panahon ni Umayya ay nagtraidor. Sila ay nag-alsa at kinontra si Umayya o yung Umayyad Dynasty. Kaya si Abu al-Abbas o si As-Safa ay naghiganti at dito ay nagkaroon na tinatawag na genocide. So ano yung genocide? Ito yung malawakang pagpatay ng lahi. So marami ang mga tao na sinunog ng buhay at kinatay ng buhay. So, tulad ng halimbawa ng genocide ay yung nangyayari kamakailan o hanggang ngayon sa bansang Palestine kung saan pinapatay yung mga Palestino na mga sibilyan, mga bata man o matanda, sila ay pinapatay ng walang awa. So, ito rin yung nangyari during the panahon ng Abbasid Empire. Maraming mga tao ang pinatay at sinunog ng buhay. Kabilang na dito yung mga tao na nagtraidor kay Umayya o yung mga dating kasamahan ni Umayya noong kapanahunan ng Umayyad Dynasty. So, the government, noong panahon na malapit ng pumanaw si As-Safa o si Abu al-Abbas, ay noong kapanahunan na medyo na siya mahina, ay pinili niya yung kanyang mga mapagkakatiwalahang mga sundalo para ipagpatuloy yung kanyang mga sinimulan. At si Abu Ja'far na kanyang kapatid ay kanyang inilagay sa Mesopotamia. Si Abdullah bin Ali naman na kanyang tiyuhin ay sa Syria. Si Abu Aun ay kanyang inilagay sa bansang Egypt. Si Yazid ibn Ubaidullah ay kanyang inilagay sa bansang Hijaz. At si Abu Muslim ay sa bansang Khorasan. Ang lahat ng mga gobernador na ito ay sila yung mga taong pinagkakatiwalaan ni As-Safa na para magpatuloy sa kanyang sinimulan at para ipagpatuloy ang Abbasid Dynasty o ang Abbasid Empire. So, noong bago mamatay si As-Safa ay kanyang idiniklara na dapat ang pumalit sa kanya sa trono ay si Abu Ja'far na kanyang kapatid. So, noong namatay si Abu al-Abbas sa bansang Anbar noong panahon o taong 754
AD. So yun nga, bago siya mapatay, ay kanyang pinili ang kanyang kapatid na si Abu Ja'far bilang kapalit ng kanyang pagiging pinuno. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.